Giddey, biglang naging all-star level. Pinasok ang teritoryo ni Jordan. Anyari sa Bucks, kinain ng Raptors. At Warriors iba bumawi. Nananambak mula sa pagkatalo. Nakawala na sa hawla si Jackson Davis. Gustong manira ng ring. Hindi lang basta natupad ni Josh Giddey ang inaasahan mula sa kanyang 4 na taong kontratang nagkakahalaga ng $100 million na nakuha niya noong off-season. Nilalampasan pa niya ito. Samantala, ang kapwa niyang Aussie na si Dyson Daniels ay tumaas ang responsibilidad sa opensa sa pagkawala ng all-star guard na si Trae Young dahil sa injury. Pero si Giddey, na mabilis na nagiging kandidato para sa kanyang unang all-star selection, ay nakapagtala ng ikalawang sunod na triple-double ngayong season laban sa Philadelphia Sixers ngayong araw. Siya ang unang player ng Chicago na nakagawa ng back-to-back triple-doubles mula noong nagawa ito ng alamat na si Michael Jordan noong 1988-1989 season. Nalampasan din niya si Scottie Pippen para sa ikalawang pinakamaraming 20-point triple-doubles sa kasaysayan ng Bulls franchise. Ang pangunahing ball handler ng Chicago ay nagtapos na may team-high 29 points, 15 rebounds at 12 assists, habang pinangunahan ng Bulls mula sa 24-point deficit para talunin ang Sixers at umangat sa 6-1 sa season. Ito ang pinakamalaking comeback ng Bulls mula 2021 na tinapos ng nakamamanghang game-winning assist ni Giddey kay Nikola Vucevic para sa 3-pointer na may 3.2 seconds na lang sa laro. Patuloy na agresibo si Giddey sa paghahanap ng second chance opportunities. Sa dulo ng first quarter, nakipaglaban siya para sa isang offensive rebound bago i-dribble papunta sa kanyang unang 3-point shot ng araw. Ang 6'7" guard ay patuloy ding nagpapakita ng determinasyon sa pag-atake sa basket. Kadalasan ay nagre-resulta ito sa isang floater o diretsyong shot sa ilalim ng ring. Sa madaling sabi, ginagawa niyang habit ang paglikha ng high percentage shots malapit sa rim. Nadominahan ng mainit na opensa ng Sixers ang Bulls sa simula, pero patuloy na nagbigay ng spark si Giddey sa opensa ng team. Paboritong galaw ng Australian ang maingat na drive papasok sa paint, kung saan inilalagay niya ang depensa sa likod bago magpasya kung ipapasa o isushoot. Sa second quarter, nagpakitang gilas siya sa isang impressive spin move laban sa depensa bago ipasa kay Jalen Smith para sa isang open 3. Ayon kay Bulls legend at analyst Stacey King, mahusay si Giddey sa pag-setup ng opensa dahil dinadala niya ang depensa at nakakahanap ng open teammate, tanda ng respeto ng kalaban sa kanya. Sa second quarter, habang papunta sa kanyang pangalawang sunod na triple-double, nakakuha pa siya ng offensive charge laban sa Philadelphia na nakatulong sa comeback ng Bulls. Nakuha niya ang triple-double sa kanyang ika-10 assist, isang pasa kay Smith para sa open 3 at patuloy siyang naging agresibo sa pag-atake at pagkuha ng fouls. Pinuri ni King ang mahusay na paglalaro ni Giddey ngayong season, lalo na sa fourth quarter ng laban ng Chicago Bulls kontra Philadelphia Sixers. Sa huling minuto ng laro, pinangunahan niya ang opensa, nagtala ng mahahalagang puntos at nagbigay ng wraparound assist kay Nikola Vucevic para sa go-ahead 3-pointer na nagpanalo sa Bulls. Ayon kay King, mukhang all-star si Giddey at patunay ito ng kanyang kumpiyansa at pagiging leader ng team. Sa sumunod na balita naman, RJ Barrett at Scottie Barnes ay kapwa nagtala ng 23 points ngayong araw upang pangunahan ang Toronto Raptors sa isang madaliang panalo kontra sa Milwaukee Bucks para sa kanilang ikatlong sunod na panalo. Si Immanuel Quickley ay nagdagdag ng 15 points para sa Raptors, habang ang reserve player na si Sandro Mamukelashvili ay nagtala rin ng 15 points. Si Grady Dick ay may 14 points at si Brandon Ingram ay umambag ng 13 points. Bumalik naman si Jakob Poeltl, sentro ng Toronto, matapos makaligtaan ang 3 laro dahil sa pananakit ng ibabang likod at nakapag-ambag ng 8 points at 9 rebounds sa loob ng 20 minutes. Ang Bucks ay nanalo sa 4 na naunang laban nila kontra sa Raptors bago ang larong ito. Si Giannis Antetokounmpo ay nagtapos na may 22 points at 8 rebounds sa loob ng 24 minutes, isang araw matapos niyang itay ang panalo ng Milwaukee laban sa Indiana Pacers sa pamamagitan ng isang buzzer beater. Nagambag din si Kyle Kuzma ng 18 points, si Cole Anthony ng 12 points, si Ryan Rollins ng 11 points at si Miles Turner ng 10 points at 8 rebounds para sa Milwaukee. Dinominahan ng Raptors ang laro at umabot sa 21 points ang kanilang kalamangan sa second quarter. Pagpasok ng fourth, lumobo na sa 25 points ang lead at nagpatuloy pa ang Toronto hanggang umabot ito sa 30 points na abante may 4 minutes na lang sa laro.
Tinapos ni Barnes ang isang maluwag na first quarter sa pamamagitan ng 13-foot jumper na nagbigay ng 15-5 run para sa Toronto habang nakaupo si Antetokounmpo at nagbigay sa Raptors ng 39-29 na kalamangan. Pinalobo ni Colin Murray Boyles ang lead sa 14 points matapos ang isang jumper. Nakascore ng 5 sunod na puntos ang Milwaukee bago muling pinalawak ng Toronto ang lead sa 16 points sa pamamagitan ng 3-point play ni Barnes. Sa huling yugto, tuluyang pinatunayan ng Toronto Raptors ang kanilang dominasyon matapos kontrolin ang laro mula simula hanggang wakas. Sa kabila ng maagang pag-alis ni Barnes dahil sa iniindang kamay, nagbalik siya sa second half na may determinasyon at nag-ambag pa rin sa opensa. Patuloy na lumobo ang kalamangan ng Raptors habang halatang pagod at hirap makasabay ang Milwaukee Bucks sa bilis ng laro. Sa bisa ng balansing opensa at matatag na depensa, naitakda ng Toronto ang komportableng panalo sa 128-102 at ipinakita kung bakit sila isa sa mga team na dapat bantayan ngayong season. Sa huling balita, gumamit si Stephen Curry ng 5 3-pointers upang makuha ang karamihan sa kanyang 28 points at pinanatili ng Golden State Warriors ang kanilang walang talong record sa home court matapos talunin ang Phoenix Suns ngayong araw sa San Francisco. Matindi ang naging tulong ng bench nila, pinangunahan ni Moses Moody na nagtala ng 24 points. Nag-ambag din ang mga reserves na sina Brandon Podziemski na may 13 puntos at Buddy Hield na may 12 points na tumulong sa team na makabawi matapos ang dalawang sunod na pagkatalo. Nagpahinga si Al Horford sa buong laro at si Jimmy Butler naman ay hindi na ginamit sa second half bilang paghahanda sa sunod na laban kinabukasan. Malakas ang panimula ng Warriors, umabot pa sa 25 points ang kanilang kalamangan sa first half, ngunit hindi agad bumitaw ang Suns na may dalang 2 panalo bago ang laro. Sa natitirang 7 minuto ng laban, bumaba ang lead ng Warriors mula 19 points matapos ang 10-0 run ng Phoenix na pinangunahan ni Ryan Dunn at Grayson Allen sa pamamagitan ng mga tres. Nakapagpababa pa sa 113-105 ang Suns matapos ang jumper ni Devin Booker may 3 minutes na lang, ngunit agad itong sinagot ni Curry sa pamamagitan ng 3 sunod na free throws, kabilang ang isa mula sa technical foul ni Dillon Brooks sa bench ng Phoenix. Doon na tuluyang naputol ang pag-asa ng Suns na makahabol. Sa panalong ito, umangat ang Warriors sa 4-0 sa home court. Muling pinatunayan ng team ang kanilang husay sa 3-point shooting matapos magtala ng 19 for 42 mula sa labas. Ang Suns, na hindi pa natalo sa labanan sa 3-point range ngayong season, ay nagtapos sa 12 for 33. Bukod kay Curry, nakasama rin ni Moody sa 5 tres. Si Quinton Post ay may 4 na tres para sa 14 points habang si Hield ay nakascore ng 3. Sa kabuuan, natalo ng bench ng Warriors ang bench ng Suns sa score na 63-19 na malaking bahagi ng kanilang panalo. Nagpakitang gilas din si Draymond Green sa all-around game, nagtala ng 8 assists at 6 rebounds. Sa kabila ng matinding pagtatangka ng Suns na bumalik, pinatunayan ng Warriors na mahirap silang talunin sa Chase Center kung saan nananatili silang walang talo ngayong season.